Natalia, galit na tawag ni Belinda sa kanya pagkaalis pa lang ni Joaquin. Hinatid sila ng binata mula sa dinner nila sa bahay ng mga ito. "Don't you dare turn your back on me. Mag-usap tayo." Asar na tumigil siya sa pag-akyat sa hagdan at sumunod sa tiyahin papunta sa study room. Kaunting-kaunti na lang kakawala na ang pagtitimpi niya. "Now, explain to me why you refused the wedding." Galit na galit pa rin ito. "Are you kidding me?" Inis na aniya. "Hindi kasama sa usapan natin na magpapakasal ako kay Joaquin. Ang sabi mo, hihintayin nating magising si Natalie. The reason Sylvia invited them for dinner was to request Joaquin and Natalie to get married ASAP." Nagulat din si Joaquin dahil nakatakda na naman talaga ang kasal nila sa susunod na 2 buwan at kalahati. In fact, tuloy-tuloy naman ang preparations para roon. Pero mas nagulat si Natalia. Hindi niya naikondisyon ang sarili niya na kailangan niyang magpakasal sa binata. She was hoping that Natalie would be awake before her wedding. "Hindi kita binigyan ng karapatang tumanggi." "What?" Hindi siya makapaniwala. "Are you hearing yourself, tita? I am not Natalie. You know what marrying Joaquin would mean. We need the Monte Carlos to save the family's business." Natalia, giit nito. "Sa tingin mo, matapos ng pagtanggi mo kay Sylvia, gugustuhin ka pa niya para kay Joaquin?" Matagal nang hindi gusto ni Tita Sylvia si Natalie but Joaquin would still marry her. "So, wala kang dapat na ikinagagalit. Besides, I didn't exactly refuse the wedding, right? Ang sinabi ko lang naman, hintayin na lang ang itinakdang araw ng kasal. There's no need to rush the wedding, tita. Sylvia was disappointed with you, Natalia. And didn't you see, pati si Joaquin dinasappoint mo." Aminado siya roon. Hindi itinago ni Sylvia ang disappointment nito sa kanya. Nagulat daw ito dahil noon lang ito nag-express ng suporta sa relasyon nila ng anak nito, so she had hoped that she would agree when she suggested that they move the wedding to a sooner date. But in the end, sinabi nitong sila ni Joaquin ang masusunod. At kahit sinuportahan ni Joaquin ang desisyon niya, alam niyang na-disappoint din ito. Ngunit naiintindihan umano nito at willing itong hintayin siya hanggat maging ready siya. Nasaktan niya ang binata, alam niya iyon. Pero uunahin pa ba niyang isipin ang damdamin nito o ni Sylvia o ni Belinda? No. Kailangan niyang isipin ang sarili niya, ang damdamin niya. Like, why was she pretending anyway? Hindi ba para guluhin sila? Sa katunayan, nagtagumpay siyang masaktan ni Natalie si Joaquin. Iyon naman talaga ang goal niya, di ba? Pero bakit ganun? Bakit parang apektado siya na naging malungkot ang binata dahil sa pagtanggi niyang pakasalan ito sa lalong madaling panahon? You are stupid. Galit pa rin si Belinda. Sa tingin mo, kung si Natalie ang nasa lugar mo ngayon, tatanggi siya. I don't care, pinatatag niya ang boses. Ikaw ang humihingi ng pabor sa akin, tita, do not pressure me. Tinalikuran niya ito't di nanilingon kahit na tinatawag siya nito. Hindi nakatulog si Natalia. Laman ng utak niya ang nakitang pahapyaw na pagdaan ng kalungkutan sa mga mata ni Joaquin nang marinig nito ang sagot niya sa alok ni Sylvia. Bagamat mabilis na nakabawi ang binata at sinabi na lang nitong tama siya, hindi na iyon nakalimutan ng dalaga. At kung bakit naman hindi siya pinatulog noon. Nag-aalala siyang nasaktan niya talaga ito. Maaga siyang nagising kinabukasan at nagpas siyang puntahan sa ospital ang kapatid niya. Mabigat ang loob niya. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. When she arrived just over 2 weeks ago, napaka-determinado niyang maghayganti. Iyon lang ang motivating factor niya sa pagpayag na palitan pansamantala si Natalie sa mata ng mga taong nagmamahal dito kina Barbara at Joaquin. She planned to hurt them. Make them feel how it was to be rejected and unloved. Kaso ang ilang taong galit na inalagaan niya sa puso niya ay napakadaling nabuwal. Hindi siya masamang tao. All she wanted was to be loved. Naranasan na niya iyon ngayon but not as Natalia. At masakit iyon sa dalaga. On her way to the hospital, Natalia found herself crying. Hindi na niya kayang magpatuloy sa ginagawa niya. Guilt is slowly eating her up. May sakit ang kanyang ina, hindi biro na mayroon itong mental health problem. Ang kailangan ni Barbara ay totoong pag-aalaga, pag-iintindi at pagmamahal. And yet, she was lying to her.
Ano na lang ang mararamdaman nito kapag nalaman nitong ang mahal nitong si Natalie ay comatose pa rin at ang kasama nito ay ang kinamumuhian nitong anak. Tapos si Natalie, ain't she cruel para agawin ang buhay nito. Mahal na mahal nito si Joaquin at hindi niya ito ginagawa ng pabor by pretending to be her. Paano pa kaya kapag pumayag siyang magpakasal sa kasintahan nito? That would be too painful for Natalie. And then there was Joaquin Montecarlo, who was a sincere and a loving man from the beginning. All he did was love and understand the amnesiac Natalie. Wala itong kamalay-malay na ibang babae ang inaakala nitong kasintahan. Sigurado si Natalia, kapag nalaman nito ang totoo, he will not forgive her. Sa lahat ng ginagawang kasinungalingan ni Natalia ngayon, sigurado siya, no one will appreciate what she was doing. Barbara, Natalie and Joaquin will hate her forever. Natalie, gumising ka na. Aniya nang makarating sa kapatid. Pinipressure ako ni Tita Belinda na pakasalan si Joaquin. Hindi mo gugustuhin yun, di ba? Kailangan mo nang gumising. Ang dami mo ng pahinga. Wake up and live the life you left before it's too late. Ilang minutong nakatingin lang siya kay Natalie. Sabi nila pwede namang kausapin ang mga pasyenteng comatose. Nakakarinig daw ang mga ito. I'm sorry, maya-maya ay sabi niya. Umiyak na ginagap niya ang isang kamay ni Natalie. I'm sorry if I'm lying to the people you love. Sabi ni Tita Belinda, para rin sa yuta. Para kay Mama, para sa kabuhayan ninyo. Alam kong hindi ako dapat pumayag. But it's too late to quit now. What am I supposed to do? Umiyak lang siya habang nakasubsob sa gilid ng kama ni Natalie. Inaamin na niya, hindi na niya kayang ituloy pa ang balak niya. Bakit mo ko dinala rito? Tanong ni Natalia kay Belinda. Para makita mo kung gaano karaming empleyado ang mawawala ng trabaho kapag hindi mo pinakasalan si Joaquin, tugon ng tiyahin niya. Dinala siya nito sa pabrika ng sapatos na pagmamay-ari raw ng pamilya nila. Hindi na niya alam iyon dahil iba ang kabuhayan nila noong buhay pa ang kanyang ama. Tuloy ang kasal. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na walang nagbago sa dating plano? Naiinis na naman na sabi niya. Dinala ba siya raw ni Belinda para konsensyahin? Hindi na makapaghihintay ang JSF, Natalia. Totoo ang lungkot na rumahistro sa mukha ni Belinda. I already did everything I could, pero napakalaki na ng utang natin sa bangko. We're bankrupt. 2 years na. I don't think kaya pang mag-operate ng business for another half a year. The brand is not known in the market, tita. Komento niya dahil never pa niyang na-encounter ang mga sapatos nila sa pamilihan. Baka kailangan ng rebranding. Nagkibit ng balikat si Belinda. Well, I guess, wala na akong choice kundi isara ito. Napaisip siya kahit papaano. Maraming empleyado ang pabrika. If one person has a family to feed, maraming magugutom kapag nagsara ang kumpanya. And she wasn't a heartless person para hayaang mangyari iyon. Baka may ibang paraan pa bukod sa madaliin ang kasal ni Natalie kay Joaquin. Please Natalia, kahit hindi para sa pamilya natin. Do it for the sake of these people. Tita Sylvia, nagulat si Natalia nang madatnan nila sa bahay nila ang ina ni Joaquin na kausap si Barbara. Napasyal po kayo. Mrs. Montecarlo, this is a surprise, sabi naman ni Belinda. Well, I came to visit my future daughter-in-law. Tumayo ito at humalik sa pisngi niya. How are you, Iha? Okay naman po. Sana po nagpasabi kayo, tita, para hindi po kami umalis. It's okay. Your mother entertained me well. Right, bulay. Bilang nito kay Barbara na nakangiti lang. Ma, ako na ang bahala kay Tita Sylvia. Magpahinga ka na. Tita Belinda, please pakisamahan na ang mama sa kwarto niya. I'm sorry, Tita Sylvia. Mom is not really well. I hope na. I told you it's okay. Barbara looks fine. Don't worry, nabanggit na sa akin ni Joaquin ang kalagayan ng mama mo. I don't see anything wrong with her. You did a good job taking care of your mother, sagot ni Sylvia na kapareho niya'y nakatingin sa magkapatid na papanhik ng hagdan. Salamat po. Would you like anything, tita? A drink, juice, water, coffee. Coffee would be fine, nakangiti pa rin si Sylvia. Tumawag naman siya ng maid para ihanda ang kape nito. Tapos lumipat sila sa garden dahil gusto raw siya nitong makausap ng masinsinan.
Bahagyang kinabahan si Natalia. Tita, kung tungkol sa kasal, na kayo kung aniya pero pinutol siya ni Sylvia. Naiintindihan ko na kung bakit ayaw mo, Natalia. Gulat na napatingin siya sa kausap. Sylvia called her Natalia, not Nathalie. You're not Nathalie. Sa labis na pagtataka ng dalaga, hindi galit ang ina ni Joaquin. Alam ko na ang totoo. Hindi ka galit, tita. Alanganin niyang tanong na hindi na rin pinasinungalingan ang nadiskubre nito. Hindi ko alam sa anak ko pero ako nahalata ko kaagad na hindi ka si Nathalie. Maybe because Joaquin believed that you have amnesia. Clever. I must say na maganda ang naisip ninyong palusot. Pero hindi ako madaling maloko, Natalia. Alam kong komito si Nathalie kaya hindi ako naniwalang bigla siyang naging okay. Isa pa, magaan ang loob ko sa iyo noong makita-kita. And when you sang for me, lalong tumibe ang hinala ko na ibang tao ka. Well, your sister cannot sing. Walang talent ang kapatid mo maliban sa pagpapaganda. Pero hinala ko lang ang mga iyon until today. May sakit si Barbara but a mother does not forget that she has 2 daughters. Kung ganun, kaya kayo andito dahil I like you for my son, walang paligoy-ligoy na sagot ni Sylvia. Pero hindi ako si Nathalie, naguguluhan niyang tugon. Exactly why I like you, Natalia. Because you are not Nathalie. Marry Joaquin. And I promise you, I will help you in saving JSF shoes. Sabi pa nito na para bang alam na alam nito ang kailangan ng pamilya niya. But why? I mean, sasali kayo sa panloloko sa sarili ninyong anak. Joaquin will thank me later on. Paano kapag nagising si Nathalie? Saka na natin isipin iyon. I just want you to marry Joaquin as soon as possible. Habang hindi pa gising si Nathalie. I don't understand. Hindi mo kailangang intindihin lahat ngayon. Isa pang bagay, Natalia, huwag mong sasabihin kay Belinda na alam ko na kung sino ka. It's our secret. Our deal. Hanggang sa magpaalam si Sylvia ay hindi pa rin makapaniwala si Natalia. Bakit? Dahil lang ayaw nito kay Nathalie kaya gusto nitong pumayag siyang magpakasal sa nag-iisa nitong anak. Pero paano niya tatanggihan ang alok nitong tulong na isalba ang kumpanya nila? Hey, my love, you called. Bungad ni Joaquin mula sa kabilang linya. 2 days na niyang hindi nakikita ang binata mula noong nag-dinner sila sa bahay ng mga ito. Bagamat nagsabi naman ito na magiging busy ito sa opisina ay hindi pa rin mapigilan ni Natalia ang mag-alala na baka galit sa kanya si Joaquin. I'm wondering if I can see you tonight, aniyang nilakasan ang loob. Magluluto ako ng dinner dito sa bahay namin. Ask Tita Sylvia to come too. Wait, did you say you will cook? Parang natatawang tanong ni Joaquin. Yeah, sagot niya. Gusto kong bumawi sa inasal ko noong nakaraan. Nathalie, it's okay. I told you, tama ka. Hindi tayo nagmamadali. See you tonight. Make sure edible ang dinner. Bahagya itong tumawa. Oo naman. Hello, magaling kaya siyang magluto. And don't burn the house down, dagdag panunokso pa ng binata. Bye, Nati. Natawa na lang din siya, siguro ay hindi marunong magluto si Nathalie. Bye. She was about to end the call nang may marinig siyang boses babae na tumawag sa pangalan nito. Joaquin. Kasunod noon ay ang pagkaputol ng tawag. Mama couldn't come. May nauna na raw kasi siyang commitment for tonight, paliwanag ni Joaquin nang dumating itong hindi kasama si Sylvia. Tipid na ngumiti si Natalia at tahimik niyang tinanggap ang bulaklak na dala ng binata. She wanted to tell him na okay lang. Ito lang naman talaga ang gusto niyang makita. Sa katunayan ay ayaw na sana niyang bumitaw nang yakapin siya ni Joaquin. Pero hindi niya maalis sa isip ang narinig niyang boses babaeng tumawag dito habang kausap niya ito kanina. So, what did you prepare for dinner? Hindi ako ang nagluto. Gusto niyang sip-in ang sarili sa inaakto niya. Hindi niya ginawa ang naunang plano na ipagluluto ito. Nawala kasi siya sa mood kaya pinaubaya na lang niya iyon sa mga kasambahay. Thank goodness. Bulalas nitong biro, ngayon pwede na akong ma-excite sa pagkain. Inirapan niya ito't tinalikuran, naiinis siya. Hey, nagbibiro lang ako. Hinabol siya nito at masuyong inakbayan. I'm sorry, alam mo namang kakainin ko kahit na hilaw o sunog na pagkain basta ikaw ang nagluto, pang-aamo pa ni Joaquin. I know how to cook,
Giit niya. Of course, amused na pagsang-ayon ng binata. May kasalanan ka sa akin. Hindi na napigilan ni Natalia ang sarili. Kailangan na niyang tanungin si Joaquin para matahimik na siya. Sino yung babaeng kasama mo kanina? Narinig ko habang kausap kita. Tinawag ka niya sa pangalan mo, so definitely, she's not your employee. Tuloy-tuloy niyang sabi dahil nakakunot noo lang ito sa kanya. Oh, that. Ani Joaquin nang maalala marahil ang tinutukoy niya. Si Catherine iyon, nakabalik na siya from LA. Si Catherine, ulit niya na worry by mapait sa bibig-bigkasan ang pangalan ng babae. Naalala niya ang sinabi ni Belinda tungkol kay Catherine. Sinundan kaya nito si Joaquin? Yes, she already graduated kaya umuwi na siya para i-manage ang business nila. Kwento nito na para bang personal na kakilala ni Natalie si Catherine. Tumango na lang siya pero kung wala na siyang gana kanina, dumb-oble pa iyon nang malamang si Catherine pala ang kasama nito. Bigla siyang nakaramdam ng insecurity sa hindi pa nakikilalang babae. Siguro maganda ito, bukod pa sa mayaman at sa Amerika nag-aral. Samantalang siya. Wait, pigil ni Joaquin nang mapansin ang mukha niya. Are you okay? Samantalang siya ay hindi nakapag-aral ng kolehiyo. Nakatira sa lugar na hindi maganda at mahirap lang. Oo naman, Ferry na sa dining room. Naghihintay na sina mama. Akma na niya itong tatalikuran pero nahigit siya pabalik ni Joaquin. Natalie, he cupped her face, kumikinang ang mga mata nito na worrying umingiti ang mga iyon. Dati hindi ka ganito mag-react kapag napag-uusapan natin si Catherine. Hindi ka umiiwas at lagi tayong natatapos sa away. Kahit mas okay na mas kontrolado mo na ang selos mo ngayon, hindi okay sa akin na nakikitang malungkot ka. Natawa na ito nang tinaasan niya ito ng kilay dahil sa sinabi nitong nagseselos siya. Natalie, Catherine and I treat each other as siblings for the reason that we both don't have one. Hindi masayang maging solong anak. Alam mo yun, hindi ba? Sukat sa sinabi ni Joaquin ay naalala ni Natalia na si Natalie pala siya sa pagkakataong iyon. Si Natalie na mayaman at solong anak din sa mata ni Joaquin. Oo naman, she forced a smile. But I am not jealous. Halika na, kumain muna tayo. Let's talk later. He bent and kissed her. Pakiramdam ko hindi pa sapat ang paliwanag ko. Para pawiin ang pagdududa niya, ipinakilala siya ulit ni Joaquin kay Catherine. Baka raw kasi nakalimutan na niya ang dalaga. Natalie, natutuwa akong makita ka ulit. Niyakap siya ni Catherine na isang napakaganda at eleganteng babae. Matangkad ito, slim at chinita. Napaka-cute nito kapag ngumingiti dahil halos nagiging linya ang mga mata nito. Bagamat may sariling ganda si Natalia, hindi niya mapigil ang ma-insecure. Lalo na't hindi naman siya si Natalie na makakapantay sa girth at elegance ni Catherine. Tama si Joaquin, sa tingin ko mas gusto ko rin ang version mo na ito. Dati ay hindi man lang ako makalapit sa iyo para batiin ka, dagdag nito. People change, sa tingin ko, saad niya. Yeah at mas okay ka ngayon. Huwag kang mag-alala sa relationship namin ni Joaquin. We're just close friends. Being more than that is like ew. No way. Patuloy ni Catherine at kahit paano ay gumaan na ang loob niya rito. See, Nati, do you understand now why this lady couldn't be my girlfriend? Mababa ang taste niya sa lalaki, ganti ni Joaquin. Ano, ipal nito. Inirapan nito ni Catherine bago ulit siya binalingan. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit nagustuhan ka na ni Tita Sylvia. Although I wish you would speak a bit. Paano siya magsasalita? Hindi siya makasingit sa'yo. Inakbayan siya ni Joaquin. Catherine pouted pero muli namang nagsalita. So, napag-isipan mo na ba ang gusto ni Tita Sylvia na magpakasal na kayo ni Joaquin? Joaquin and I already talked about that, ani ang hindi tumitingin sa binata. Hindi kami nagmamadali. Besides, gusto ko munang makarecover fully bago ang kasal. I want to remember everything about US. Sabagay, may point ka naman. Pero baka lang kailangan mo ng reminder. Maraming mga babae ang naghihintay kay Joaquin Montecarlo, sabi ni Catherine. Ikaw rin. Nasa huli ang pagsisisi. Natalia wrist lukang at Joaquin. He was smirking at his friend. Alam niyang tama si Catherine. At kung si Natalie ang nasa posisyon niya ngayon, she would be really threatened at ora mismo ay siya pa ang mag-aayang magpakasal kay Joaquin.
Pero hindi nga kasi siya si Natalie. Maraming mga bagay-bagay ang pwedeng mangyari at ang pinakamalala raw ay ang mahulog siya ng tuluyan kay Joaquin Montecarlo. And that she couldn't afford to happen. Dahil kapag nangyari yon, matatalo siya sa larong huli na ng mapagtanto niyang hindi niya dapat sinang-ayunan. Joaquin loves me. Kulang sa kumpiyansa ang tinig niya. 2 months is a short time to wait. Hihintayin mo ako, di ba, mahal? Ngumiti lang ang binata, drew her closer at hinalikan siya sa sentido niya. So, what did you prepare for US Nikki? Sa halip ay tanong ni Joaquin sa kaibigan nito. Hindi namin sinagupa ang traffic papunta rito sa bahay mo para makipagkwentuhan lang. We have stomach to feed you know. Ang takaw talaga. Inismiran ito ni Catherine. Natalie, I was delighted when Joaquin told me na kinakain mo na lahat ngayon. So hindi na ako nagtanong kung ano ang iluluto ko. Iginiya sila nito sa maliit na dining area ng condo unit nito at doon nila itinuloy ang kwentuhan habang kumakain. Let's get married. Natigilan si Natalia mula sa amazed niyang reaksyon sa diamond necklace na regalo sa kanya ni Joaquin. Did he just say na magpakasal na sila? Hindi agad siya nagangat ng tingin pero nabura na ang ngiti niya kanina nang ibigay nito ang kwintas. No, he asked nang sa wakas ay nakuha niyang tingnan ito. Joaquin, hindi sa ganon, tinangka niya itong hawakan pero umiwas ito. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na mas gusto kita ngayon kaysa noong bago ang aksidente mo. I even thought that you became a better person, mas marunong kang makisama at naging mas considerate ka sa ibang tao. Pero alam mo kung ano pa ang nagbago sa iyo. Napalunok si Natalia nang harapin siya ni Joaquin. Your love for me, tila hirap na hirap itong sabihin iyon. Tell me Natalie, nakalimutan mo rin ba ang pagmamahal mo sa akin? Because honestly, I don't understand what's holding you back to marry me. You've become distant, parang hindi ikaw si Natalie. That's not true, natarante siya. Napansin na ba sa wakas ni Joaquin na hindi siya si Natalie? Joaquin, I have my reasons. Nagpapaunawa siya habang panic mode ang utak niya sa paghagilap ng maaaring maging dahilan niya. Hindi to madali sa akin. After waking up na hindi ko maalala ang ilan sa nakaraan ko, I was scared. I almost forgot all about you. Pero nang makita-kita ulit, kusa kong naramdaman ang pagmamahal para sa'yo. Hindi ko man maalala lahat, I trusted my heart when it said that you're the one I love. Kaya lang, ayokong magpakasal tayo na hindi ko maalala ang lahat-lahat sa atin. I want to recover all my memories with you, Joaquin. Wag naman sanang kumidlat at tamaan siya dahil sa mga kwentong hinahabi niya. You don't need those memories. Joaquin cupped her face at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. We will make new ones together. I love you, Natalie. I wanted so badly to spend my everyday with you. And it just hurts me that you do not want to marry me. Joaquin, napaiyak siya, naaawa siya sa binata. Naiintindihan niya ito, pero naiyak din siya dahil naiipit siya sa pagitan ng kagustuhang pumayag at sa natitira pa niyang lakas na tumanggi dahil hindi tamang palitan niya si Natalie hanggang sa pagiging asawa sa lalaking mahal nito. It's not that I don't want to marry you but I thought you understand. I do, pero gusto ko ring alagaan ka. Gusto kitang mahalin habang buhay. Tinuyo nito ang mga luha niya bago tuluyang yumuko para halikan siya sa mga labi. Lalo siyang napaiyak, nasasaktan siya sa paraan ng paghalik nitong punong-puno ng pagmamahal na hindi talaga para sa kanya. How could she betray such a wonderful man? Let's get married, Natalie. Please. I promise you, I will make you happy, araw-araw hanggat buhay ako. Let us recover your memories together while making new ones. Marry me, my love, please. Please, he was begging her to marry him. Si Joaquin Montecarlo na wala namang kaalam-alam sa tunay niyang pagkatao was begging her, as Natalie, the woman he loves with all his heart, to marry him. Na kung tutusin, kung si Natalie ang kasama nito ngayon ay hindi nito kailangang makiusap. Please, he repeated. Dala ng awa at kalituhan sa sarili niyang nararamdaman, Natalia found herself agreeing to marry Joaquin. Ayaw na niya itong saktan. Kahit nasa desisyon niya ay mas masasaktan niya ito. Yes, Joaquin, anas niya. I will marry you. Really, tuwang-tuwa naman si Joaquin.
Tumungo siya sa pagitan ng luha ng magkahalong guilt at kaligayahan na rin sa nakitang tuwa ng binata. Yes, he shouted. Hindi naman niya malalaman, Natalia. Kapag nagising si Nathalie, itutuloy niya ang naumpisahan mo. At ikaw, maglalaho ka sa buhay ni Joaquin nang hindi niya napapansin. Just do what Nathalie would have done if she were the one in your place at the moment. At iyon ay ang pakasalan si Joaquin. Isa pa, tutulungan ni Tita Sylvia ang kumpanya. Mission accomplished ka na as far as that matter is concerned, kumbinsi niya sa sarili. I promise to love you forever, Nathalie, mahigpit siyang niyakap ni Joaquin. Say your vows on our wedding day, sabi naman niya. Sorry, I'm just so excited, kaya ina-advance ko na. He chuckled. Civil wedding. Hindi makapaniwala si Sylvia sa nais ni Natalia. Yes, Tita, aniya. Itutuloy namin ang engrandeng kasal para hindi masayang ang mga preparations. Hindi rin masisira ang schedules nating lahat. But for now, we're okay with the intimate wedding. I don't understand you, Nathalie. You are not making any sense. Napahilot sa sentido nito si Sylvia. Joaquin, you've consented to this. Yes, Mama. Nathalie is right. Practical, di ba? Mukhang magiging mahusay na may bahay ang aking future Mrs. Mama. Hinapit siya ni Joaquin palapit sa katawan nito at hinalikan ang batok niya. Ang importante po ay ang seremonya, Tita. Isa pa, gusto kong maintindihan ni Mama ang nangyayari kapag nakita niyang ikinakasal na ang unikaihan niya. Sa tingin ko ay papagaling na siya at enough time pa ang 2 months for her to fully recover. Ang totoo, ayaw niyang agawin kay Nathalie ang kasal na matagal na nitong pinapangarap. Nathalie planned the wedding herself, she had looked into the details, she had wanted it to be perfect. Hindi siya masama at inconsiderate na tao para ipagkait ang moment na maging perfect bride si Nathalie kay Joaquin sa araw ng kasal ng mga ito. Okay, you have a point. Ako na ang bahala sa papeles. It will be ready at once, sabi na lang ni Sylvia na mukhang nakuha naman ang nais niyang mangyari. Besides, their marriage is bound to be declared null and void once she is found to be an impostor.